programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, nagmakaawa kay Ramir sa harap mismo ng pamilya Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagsaya ang mga kaibigan ni Lilet sa kulungan dahil sa wakas ay laya na ang kaibigan nilang si Lilet at umaasa rin sila na balang araw ay sila naman ang makakalabas ng kulungan sa tulong mismo ng kaibigan nilang si Lilet Matias. Walang hanggang pasasalamat naman ni Lilet dito sa kaibigang si Kurt dahil hanggang dulo ay hindi siya pinabayaan nito. Isang malagkit na tingin naman rin ang iniwan ni Kurt kay Lilet. Sinundo ng pamilya Matias si Lilet. Lahat sila ay nagbubunyi dahil sa wakas ay napatunayan na nilang inosente talaga ang pamilya nila na si Lilet Matias. Habang nagsasaya ang pamilya Matias, kasama itong si Ramir. Isang pamilyar na muka ang nakita ni Lilet habang nakayakap ang ama na si Ramir. Nakita ni Lilet si Patricia sa malayong lugar na nakatitig sa kanilang dalawa nitong si Ramir. Kaya naman napabalikwas sa pagkakayakap si Lilet kay Ramir. Nagtataka naman si Ramir at nagulat kung sino ang nakita ni Lilet at bakit gulat na gulat ito. Sinabi ni Lilet na nakita niya si Patricia na nakatingin sa kanila habang nasa sasakyan. Kaya nagtataka si Ramir kung bakit at ano kaya ang ginagawa ni Patricia doon mismo sa labas ng presinto. Kinakabahan si Lilet dahil baka kung ano na naman daw ang masamang gagawin nitong si Patricia sa kanya. Ngayong alam na nga ni Patricia na laya na ulit itong si Lilet. Hindi naman hahayaan ni Ramir na malapitan muli nitong si Patricia ang anak na si Lilet. Ganon din nga itong si Tinang Ses. Hindi raw hahayaan nila na malapitan pa muli ni Patricia ang anak-anakan na si Lilet. Kaya wag raw mag-alala itong si Lilet dahil maraming nagbabantay kay Lilet at hinding-hindi na siya masasaktan pa ng kahit na sinong tao. Nagpatuloy sila sa kasayahan nila at nagpasya sila na magpunta na at umuwi na sa bahay ng pamilya Matias dahil may kaunting salo-salong inihanda ang pamilya Matias sa muling pagbabalik nitong si Lilet sa bahay nila. Samantala, hindi na nga mapakali itong si Evelyn. Tinawagan na niya ang mastermind na nag-utos sa kanya para idiin itong si Lilet sa korte. Hindi na makapagpigil pa si Evelyn dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinokontak nang nag-utos sa kanya para idiin si Lilet sa korte. Walang iba kundi si Eira. Si Eira ang nag-utos kay Evelyn para idiin itong si Lilet sa korte. Dahil malaki ang inggit nitong si Eira kay Lilet, kahit pa nga sinabihan na si Eira nang mati niyang si Attorney Meredith na magiging masaya lang si Attorney Meredith kung sakaling magkaayos silang dalawang magkapatid. Ngunit hindi nga pumapayag si Eira, kaya nang magkataon na nawala nga si Attorney Meredith ay nakuha niya ang pagkakataon na idiin nga itong si Lilet sa korte para mawala na ng tuluyan si Lilet sa kanya at ginamit nga nitong si Eira si Ate Evelyn para idiin si Lilet sa korte at hindi mapaghalataan si Eira na siya ang may kasalanan sa ginawa nito. Hinihingi na nga nitong si Evelyn kay Eira ang bayad na dapat ibabayad nitong si Eira kay Evelyn dahil nadiin nga nitong si Evelyn sa korte si Lilet. Ngunit ayaw na ngang ibigay pa ni Eira
ang bayad niya kay Evelyn dahil hindi naman daw natuluyan si Lilet na makulong at nagawa pa nga raw ni Evelyn na hindi matupad ang kasunduan nila dahil pumiyok o hindi nakapagsalita ng maayos si Evelyn sa harap ng hukuman. Kaya naman naging malaking puntos pa kay Lilet ang pagiging speechless nitong si Evelyn sa korte. Kaya lalong napawalang sala si Lilet at na-dismiss ang kaso nitong si Lilet. Kaya hindi na raw babayaran pa ni Eira itong si Evelyn. Nagalit si Evelyn at nagmakaawa muna dito kay Eira na ibigay na ang nararapat na bayad para sa kanya dahil kapag binigay na raw ni Eira ang bayad sa kanya, ay magpapakalayo-layo na nga raw itong si Evelyn at hinding-hindi na muli magpapakita sa ibang tao at hindi na maituturo pa kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith at lalong wala nang makakaalam na inutusan nga siya ni Eira para idiin itong si Lilet sa korte. Ngunit wala na. Hindi na nagbago ang isip ni Eira. Hindi na nga raw talaga ibibigay ni Eira ang bayad kay Evelyn. Kaya nagbabala itong si Evelyn na haharap siya kay Lilet at sasabihin na si Eira ang nagbayad kay Evelyn para idiin siya sa korte at sabihin na si Lilet talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith dahil malaki ang inggit ni Eira kay Lilet. Kaya naman natakot itong si Eira. Ngunit may plano nga itong si Eira dito kay Evelyn dahil hindi nga hahayaan ni Eira na makalapit pa si Evelyn kay Lilet at masabi ang buong katotohanan. Sa bahay ng mga Matias, laking gulat nila habang nagsasaya sila ay bigla na lang sumulpot itong si Patricia. Nagimbal silang lahat. Pinaalis nga ni Ramir si Patricia, ngunit matigas ang ulo ni Patricia at pinagpilitan pa rin ang sarili niya sa loob ng pamamahay ng pamilya Matias. Nagtanong nga si Lilet kay Patricia kung ano ang ginagawa sa bahay nila. Dito nga sinabi ni Patricia na nakalaya na pala ang kriminal na si Lilet. Nagalit si Ramir kay Patricia at pilit na pinapalabas na at pinapaalis si Patricia sa pamamahay nila Lilet. Nagalit na rin si Tinang Ses kay Patricia dahil nagpunta lang pala itong si Patricia sa bahay ng pamilya Matias para lang inisin at asarin itong si Lilet. Ngunit hindi na nga magtatagumpay pa itong si Patricia dahil pinamukha nila na napatunayan na sa korte na walang kasalanan si Lilet. Ano kaya ang susunod na plano ni Patricia? At ano rin kaya ang susunod na plano ni Evelyn? Sasabihin na kaya ni Evelyn kung sino ang nagbayad sa kanya para idiin si Lilet sa korte? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.